untold story to, no? Talaga pong yan ang balak niya talaga. Kaya alam niyo po, noong pinatay si Governor Degamo, tumawag ako sa kanya. That was 3 months or 4 months after na nakakuha na kami ng intel at ito'y pinablicize na namin na siya ay re-ready ng kanyang mga propiedades, yung kanyang mga properties at tatamnan ng granada at mga baril na nangyari nga. The minute I got an alert doon sa aking phone na pinatay si Degamo, tinawagan ko siya, nasa Estados Unidos siya noon. Sabi ko, boss, ito ay mag-ready ka at ibibintang ito sa'yo. Sabi niya, bakit ko papatayin yan? Anong kinalaman ko dyan? Unang-una, ito nyo hindi na, alam nyo, hindi naman tanga tong si Congressman Teves, matalinong tao to. Tapos na po ang term ni Governor Degamo. Hindi na siya makaka-run for re-election sa 2025. So, wala nang mabigat na kalaban si Governor Pride. Plus, sabi nga niya, nililigawan ko nga yung boto niya kasi ako magsesenador. Bakit siya papatay kung ikaw ang balak mo ay magsenador? Why would you jeopardize your candidacy? Kasi ang sabi niya, nahuhuli na daw yung Negros region sa development kasi ang tagal na since there was a senator from that region at yun nga yung lolo niyang si Senator Teves. So it's about time na magkaroon ulit ng senador sa nanggagaling sa Negros region. Hindi naman pwede si Wena Guanzon. Hindi naman mananalo yun. Nako! So, yun. Yung love team niyo yun, Anyway, Atty. Topacio, so sinasabi niyo ho dito na may plano pala talagang tumakbo si Congressman Teves. Opo. Kaya, hindi kaya ginamit yung issue nung Degamo para masira na kagad siya sa publiko? Hindi kaya posible yun? Opo. Maari po. Kasi talagang nire-raise niya yung profile niya. Kung nakikita niyo, meron siyang show. Yung LOL, di ba? Sa Channel 5. Meron siyang Facebook page kung saan nagbibigay siya ng advice, nagpapatawa siya, nagbibigay siya ng mga parang raffle na maliliit. Nire-raise talaga niya yung profile niya. At sabi na niya sa akin yan long before that he planned to run for the Senate. In fact, nagpapagawa siya ng pelikula sa akin. Yung The Arnie Teves story naman, na hindi na nga natuloy kasi napapunta nga siya sa Timor-Leste, nagka-leste-leste na nga ang sitwasyon. So, hindi na natuloy. Konektado po dyan yung supposedly gaganapin na yung eleksyon. Kasi nga, di ba, nabakante yung kanyang distrito, no? So, supposedly, gagasas ang gobyerno para mag-elect ulit ng congressman dyan sa distrito niya. Nung malaman na tatakbo itong si Pride Henry Teves, biglang inatras yung eleksyon at wala na. Caretaker na lang daw ulit. Wala yung, na. Oo. Si Tambi. Oo. Saka, ang caretaker dyan Oo. Attorney, maganda yung punto nyo dun na hindi alam ng taong bayan yun, yung last term na pala ni Governor Degamo. So hindi talaga siya ang last term na niya. So ibig sabihin talagang hindi niya kailangan mawala na yun. Baka naman merong ibang gustong pumalit at maging bayani doon. Alam naman natin, pag namatayan, nagiging bayani. Opo. Uso yan Uso yan. Yung, di ba, natatandaan nyo, yung administrasyon bago si Pangulong Duterte. Namatay yung nanay. Namatay yung nanay. Ibinoto ng tao. So parang sa Pilipinas yata, ganyan naman. Isa din, namatay yung asawa, naging vice president. Matindi Naku po, matay tayo dyan. May trending pala yan. Oo. Hindi kaya yung gusto magpa-picture kay Kong, yun ang gustong maging susunod na governor? Yan talagang necro-politics yan Pero sa ginagawa niya, baka hindi siya maging bayani. Baka bayani ang mangyari sa kanya, katatawanan. Kasi I don't think nagkakaroon ng simpatya para sa kanya. But well, whatever it is, alam niyo po, obvious naman na walang motibo si Congressman Teves, walang mapapala si Congressman Teves na ipapatay si Governor Degamo. In fact, dapat nga hindi mamatay yun. Kasi nga, nakikita nyo, medyo tumaas yung profile ni Mayor Janice.
kailangan pa ba namang mangyari yun? At alam niya ni Congressman Teves, kaya hindi niya gagawin yan. Napakatalinong tao ni Congressman Teves. Alam niya ang pasikot-sikot ng politika dyan sa kanyang lugar. Ako, attorney, hindi po ako abogado, pero di ba sa criminal law, napaka-importante ng motive eh. Kung anong motibo oo, mismo. sa pagpatay. So, sa tingin niyo po ba, hindi hindi na-exhaust lahat nung motibo? Nag-stop na sila kaagad doon sa motibo na politikal. Kasi kung politika, malabo din yata dahil hindi naman congressman ang papalit sa gobernador kung sakaling mawawala siya. At isa pa, may comment yung ating netizen kanina na ano pa daw po ba ang nagli-link kay Congressman Arnie Teves dito sa murder case sa mga Digamo. Kasi hindi ho ba nag-recant na yung 10 pangunahing kanilang testigo daw. So ano pa ba yung kanilang mga ebidensya na nagli-link pa kay Congressman Arnie? Kasi kung umatras na yung 10, hindi ba yung kanilang unang statement, yun lang naman ang nagli-link kay Teves dito sa kaso. Totoo po. Kasi alam niyo po, under normal circumstances, mga banateros, kung nangyari yun at hindi biased, hindi prejudice ang Department of Justice at lahat ng testigo laban sa isang tao ay nag-recant, dapat yan dismiss na yung kaso against Congressman Teves. Kaya lang, abnormal talaga ang sitwasyon ngayon sa DOJ. At then, ito pa ang nakakatawa, ine-explain pa nila. Sinasabi nila na ayon daw sa Korte Suprema, ang recantation ay hindi matibay. Mali po yung sinasabi nila. Ang sinasabi ng Korte Suprema na recantation na hindi matibay ay yung isang witness na nagturo sa isang mastermind. Siya ay hinarap sa korte bilang testigo. Siya ay kinross-examine, tapos na ang kanyang testimonya, and then later on, inatras niya. Yun ang hindi pinaniniwalaan ng korte. Ito po, iba ang sitwasyon nito. This is an extrajudicial recantation. Ito ay wala pa sa korte. Ito ay nagturo kay Congressman Teves noong ang kanilang abogado ay hindi talagang kanilang napili. Ibinigay lamang ng NBI sa kanila kung sinong abogado. Nung sila ay nagkaroon na ng pagkakataon na magkaroon ng kanilang sariling abogado, they lost no time in recanting. Inatras po nila yung kanilang testimonya. Yung kanilang testimonya ay sinumpa nila sa harap ng prosecutor. Nonetheless, yung prosecutor, sinabi pa rin may probable cause. So, talagang abnormal po ang desisyon na yon.